Sunod naman po ay ang ating mga paalala. Una, kung meron po kayong dalang gadgets or cellphone, kung pakilagay po sa silent mode o kaya airplane mode para maiwasan po nating maabala yung ating mga katabi at yung magsasalita mamaya. Yung mga smartwatch din, tumutunog din po yan minsan. At baka naman yung alarm clock, nakabukas pa. Kaya kahit pinatay natin yung sound, biglang may nagri-ring pa rin. Kaya paki-double check, triple check yung ating mga cellphone at gadgets. Sunod naman po ay cry room. Kung meron po kayong dalang bata o sanggol, kung sakaling sila po ay umiiyak, meron po tayong cry room dyan sa gilid. Pwede nyo po silang dalhin dyan. Yan. Tumungo na po tayo sa ating anunsyo. Unang anunsyo ay when love is more than attraction. So, meron po tayong gaganapin na seminar mamaya po. So, ngayon po siyang araw, February 1, 2026. Anong oras po gaganapin yung seminar? 1:30 p.m. po. Saan po siya gaganapin? Dito din po mismo sa GCF 3rd floor. Ang title ay When Love is More Than Attraction. So title pa lang, alam na po natin kung patungkol saan ang pag-uusapan. At ang ating pong magiging speaker ay si Dr. Lito Viloria. Siya po ang kasalukuyang presidente ng CBAP, Conservative Baptist Association of the Philippines. Tapos ang GCF Naga po ay parte noon. At si Dr. Lito ay isa rin po siyang senior pastor ng GCF Metro. Yung seminar na po yun ay maraming impormasyon tayo makukuha at imbitado lahat, mag-asawa, single man o kahit hiwalay, halos lahat po imbitado naman mamaya ng 1:30 p.m. Tapos yung snacks provided na rin po. Kaya ulitin ko po, mamaya 1:30 p.m. February 1, 2026. Ang lugar po dito rin sa 3rd floor, GCF Naga. Sunod naman ay couples night. Sa lahat ng mag-asawa, inaanyayahan po namin kayo ngayong Valentine's Day na dumalo sa couples night na gaganapin sa Sabado, February 14, 2026. Anong oras po? Alas 6 po ng gabi, 6 p.m. Ang lugar, parehas po. Dito rin po sa 3rd floor, Magsaysay. Ang tema ay Sex is God's design for marriage. Layunin ng pagtitipong ito na magbahagi ng mga aral mula sa salita ng Diyos at maghandog ng mga praktikal na pananaw upang patatagin ang ugnayan, intimacy at pagkakaisa ng mag-asawa. Tapos meron pala pong registration fee na 1,000 kada mag-asawa. Kaya kung, syempre, 500 para na po sa inyong dalawa yon, 1,000 po ang total. Inaanyayahan din po kayong mag-imbita ng iba pang mag-asawa na nais makibahagi at pagpalain ang gawain ito. Ipagdiwang natin ang araw ng mga puso na may layunin, pag-ibig at pananampalataya. Inaasahan po namin ang inyong pagdalo. So para sa mga mag-asawa po, yung couples night. Tapos po, pwede rin kayong mag-imbita ng kakilala ninyo na mag-asawa din. O kaya naman, pwede nyo rin po silang ilibre ng 1,000 kung sakali. Ayun. Sunod na anunsyo, dawn prayer. Meron po tayong dawn prayer na ginaganap kada una at ikatlong Sabado ng buwan. Kaya ang sunod po na dawn prayer ay sa February 7, 2026, alas 6 ng umaga. Ito po yung panahon na tayo ay nananalangin sa Panginoon. Dito rin natin pinapakita na tayo ay nagpapakumbaba sa Diyos na hindi natin kayang mabuhay kung wala ang Panginoon sa atin. Bukod pa sa pinapanalangin natin ang ating mga pangangailangan, pinapanalangin din natin ang ating simbahan at ang ating bansa. Ika-4 na anunsyo ay membership class. Meron po tayong membership class na ginaganap kada unang Sabado ng buwan. Ang membership class po ay gaganapin sa February 7, alas 8 ng umaga. So bali pagkatapos po ng dawn prayer, kung 6 a.m. yung dawn prayer, after 2 hours noon, membership class na. Alas 8 ng umaga po. At panghuli,
dahil ngayon po ay February, hindi po Valentine's Day, kundi gusto nating kilalanin kung sino ba ang may kaarawan na sa buwan ng February at anniversary din ng February. Kaya kung kaarawan ninyo at anniversary po ninyo mag-asawa ngayong February, tumayo po kayo at pumunta sa unahan. Meron po ba? Huwag po kayo mahihiya upang kayo ay aming mapanalangin. Birthday po ng February. Sige po, si Brother Royan, sis. Ayan po. Happy birthday po. Sige po, tayo po'y manalangin. Ama naming banal, dakila sa lahat, maraming salamat po sa umagang ito na ipinagkaloob niyo po sa amin sa bagong buhay, bagong umaga, bagong pag-asa. Maraming salamat, Ama, sa panibagong pagkakataon na kami magpupuri, magpapasalamat sa iyo. Panginoon, pinapanalangin po namin ang aming kapatid na nagsa-celebrate, Panginoon, ng kanyang kaarawan. Nawa kayo, Panginoon, ang patuloy na magpahaba ng kanyang buhay. Kayo, Panginoon, magbigay ng biyaya na nag-uumapaw, na nagmumula sa inyong kaharian. Pagpalain niyo po siya at ang kanyang pamilya, ilaya sa anumang kapamakan, anumang disgrasya, anumang sakit. At Panginoon, ipagkaloob niya, Panginoon, ang panalangin ng kanyang puso. Nawa, Panginoon, ikaw ang mapapurihan niya sa kanyang buhay, lalo na sa darating ng mga taon. Maging ang mga kapatiran po namin dito, na wala po dito, na nagsa-celebrate ng kailang karawan, ng kailang anniversary. Kayo rin po, Panginoon, magpala sa mga mahal po namin sa buhay na hindi po namin kasama. Ngunit inaalala po namin sila sa pamamagitan ng panalangin. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Happy birthday po. At tutuloy na rin ho natin sa pastoral prayer. Tayo po yung manalangin. Ama namin sa langit, dakila sa lahat, tunay na ikaw, Panginoon, ang nagbibigay ng buhay. Ikaw nagbibigay, Panginoon, ng bawat pangangailangan namin. Ikaw may ilikha ng langit at lupa. Ikaw nagkakaloob ng lahat ng bagay na aming nakikita. Ikaw, Panginoon, ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Kaya dinadakila ka namin, pinapasalamatan at niwalwalhati. Ikaw lang, Panginoon, ang karapat-dapat na may taas sa aming kalagitnaan. Maraming salamat po, Ama, sa pagbibigay ng inyong bugtong na anak na si Jesus, na siya niyong inalay para sa amin upang kami tubusin sa aming makasalanang katayuan. Siya po ay nagpakasakit, namatay, at nabuhay. At dahil wala siyang kasalanan, hindi kayang gapiin ng kasalanan ng kanyang buhay. Bagkus, ito po ay isang uri ng tagumpay. Tagumpay sa kasalanan, tagumpay sa kamatayan. At sinabi mo sa inyong salita na kung sino man ang mananampalataya sa kanya, ay ikaw rin ay magbibigay ng buhay na walang hanggan kasama niya. Kaya, Panginoon, patuloy kami nagpapasalamat. Araw-araw, Panginoon, kami nagpapasalamat sa dakilang pagliligtas mo sa amin. Wala po kaming may idudulot or may ko-contribute, Panginoon, sa aming kaligtasan. Bagkus, tanging sa pananampalataya at sa biyaya mo lamang kami ay naliligtas. Panginoon, sa umagang ito, sa aming pagsisimula, kami po'y humihingi ng tawad sa mga bagay na nagawa po namin, mga bagay na hindi po karapat-dapat sa inyong paningin, mga bagay na ginawa po namin, sinasadya man o hindi, mga bagay na hindi po nakakalugod, Panginoon, sa iyo. Kami inyong pakalinisin, Ama, upang kami karapat-dapat humarap sa iyo dahil ikaw ay banal, walang sino man ang pwedeng humarap sa iyo na may makasalanan. Patawarin mo kami, Ama, sa aming hindi pagpapatawad sa aming kapwa. Patawarin mo kami, Ama, sa aming pagsisinungaling, sa aming pita ng laman at sa pita ng mata, at magiging sa pagmamayabang po namin. Kami inyong patuloy na patuwid, patuloy niyo po kami itama upang kami maging kawangis ng inyong anak na si Jesus. Maraming salamat po, Ama, sa mga kapatiran po namin na dinako niyo po dito.
Pagpalain niyo po, Panginoon, ang bawat isa na nirepresenta ng kanya-kanyang mga pamilya. Maging mga kasama po namin wala po dito. Kayo, Panginoon, magpala ng aming kakanin sa araw-araw, ng aming tirahan, ng aming isusuot. Maging ang kapayapaan sa aming tahanan, ikaw ay nagbibigay. Maraming salamat po, Ama, sa pagtugon. Maging sa mga panahon na ito na may mga kapatiran po kami, even Panginoon, ang aming mga kasama or kamag-anak o mga kaibigan na kasalukuyan may mga sakit. Kayo, Panginoon, ang patuloy magdudulot sa kanila, Panginoon, ng kaginawahan, ng kagalingan, dahil ikaw ang Diyos na hindi nagbabago. Ikaw si Jesus na nagpagaling sa mga pilay at mga bulag, maging ikaw ang bumuhay ng patay. Hindi ka nagbabago, kaya mong pagalingin base sa iyong kadakilaan at sa iyong layunin. It is only by your will, Lord God. Lord, also teach us kung paano, Panginoon, ingatan ang aming sarili. Matulog na maayos, kumain ng tama, upang kami, Panginoon, ang katawang ito'y maging pagpapala at maging patotoo sa inyong gawain, Panginoon. Pinapanalangin rin po namin ang aming bansa na patuloy na nasasadlak, Panginoon, sa korupsyon. Alam po namin na galit ka, Panginoon, sa kasalanan. Kaya, Panginoon, in behalf of our countrymen, we ask forgiveness, Lord God. Patuloy niyo kaming patawarin sa aming pagkakasala sa iyo, ang aming pagtalikod sa iyo. Panginoon, pakilinisin mo po ang aming bansa. Expose mo, Panginoon, ang mga korupsyon at ang hustisya mo, Panginoon, ang matupad. Pagpalain niyo, Panginoon, ang mga namumuno sa amin, simula sa presidente, sa vice-presidente, sa mga kabinete, sa hudikatura, sa mga nagpapatupad ng batas at gumagawa ng batas. Nawa dumalaw, Panginoon, ang iyong pagliligtas sa kanilang tahanan. Nawa makilala nila kayo bilang Panginoon at tagapagligtas. Sa umaga po ito, patuloy namin tinataas ang gawain na ito. Tinataas po namin ang mga satellite churches ng GCF, Panginoon, mga house churches, mga discipleship group, at iba pong evangelical group at Bible-believing churches. Kayo po, Panginoon, mag-ingat at magpala sa bawat isa. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan, dinadakilang inyong pangalan. Lahat ng ito'y panalangin namin sa dakilang pangalan ng inyong anak, naming Diyos, Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Muling paalala po para sa ating lahat at sa mga kakarating pa lamang, paki-double check or triple check yung inyong pong gadgets. Siguraduhin po na ito yung naka-silent mode upang maiwasan natin mabala yung ating katabi po. Tumungo na po tayo sa pagbibigay sa gawain ng Diyos. Marami po tayo mga pagpapala na natatanggap araw-araw. Kung meron po tayong trabaho o meron tayong paraan na tayo ay kumikita, isa na itong blessing na ibinigay sa atin ng Panginoon. Ngunit ang pinakamahalaga pong pagpapala na ibinigay sa atin ng Diyos ay ang buhay ni Jesus Christ. Kahit siya po ay Diyos, siya ay nagdusa at namatay para bayaran yung ating kasalanan. Kaya bilang po ating pasasalamat, huwag po nating kalimutan at ipagpatuloy po natin ang pagbibigay sa gawain ng Panginoon. Ayan lamang po at tumayo po tayong lahat para sa pag-awit ng doksolohiya. Ang Diyos ama'y papurihan, Anak, Espiritong Banal, ng mga
Tayo po ay manalangin. Panginoon sa langit, kayo po ang aming Diyos at kayo po ang aming direksyon. Kami po ay nagpapasalamat dahil sa buhay ni Jesucristo na naging kabayaran ng aming kasalanan. Kaya kami po ay nagbibigay upang pasasalamat at pagpuri sa inyo. Alam po namin na hindi namin masusuklian anumang ginawa ninyo sa amin, ngunit kami pa rin po ay nagpapasalamat. Ipinapanalangin din namin, Panginoon, na pagpalain po ninyo ang mga nag-aaral, ang mga estudyanteng nag-aaral. Bigyan sila ng karunungan, ang mga nagtatrabaho, bigyan ng lakas, at ang mga nagnegosyo ay pagpalain ang kanilang mga business. Gabayan niyo po kami, Panginoon, sa aming mga ginagawa. Kayo ang mag-lead sa direksyon na dapat naming puntahan sa aming mga personal na buhay. Pinapanalangin din namin, Panginoon, na alisin ninyo sa amin ang anumang pagnanais na mga bagay na masigit sa inyo. Alisin ninyo sa amin ang greed, ang pagiging sakim, pagiging makasarili, o anumang pagmamahal sa pera. Pinapanalangin din namin, Panginoon, na ilayo ninyo kami sa anumang kapahamakan. Ayun lamang po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maaari na po kayong umupo. Pumunta na po tayo sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Ang ating pong babasahing salita ng Diyos ay nagmula sa aklat ng Genesis, Kabanata 2, talata 18 hanggang 25. Ulitin ko po, Genesis, Kabanata 2, talata 18 hanggang 25. Kung kayo po ay may dalang Biblia, makipagbukas po kayo sa akin sa aklat na nabanggit at basahin po natin ito ng sabay-sabay. Tumayo po tayo bilang paggalang sa kanyang salita. Matapos gawin ang lahat ng ito, sinabi ng Panginoong Yahweh, hindi mabuti na mag-isa ang tao. Bibigyan ko siya ng isang angkop na makakasama at makakatulong. Kaya mula sa lupa ay lumikha ang Panginoong Yahweh ng mga hayop sa parang at mga ibon sa himpapawid. Dinala niya ang mga ito sa tao upang ipaubaya rito ang pagbibigay ng pangalan sa mga iyon. Kung ano ang kanyang itinawag, iyon ang naging pangalan ng mga ito. Ang tao nga ang nagbigay ng pangalan sa lahat ng ibon sa himpapawid at hayop sa parang. Ngunit wala isa man sa mga ito ang nababagay na makasama at makatulong niya. Kaya't pinatulog ng Panginoong Yahweh ang tao. Samantalang nahihimbing, kinuha niya ang isang tadyang nito at pinaghilom ang laman sa tapat niyon. Ang tadyang na iyo'y ginawa niyang isang babae at dinala niya ito sa lalaki. Sinabi ng lalaki, sa wakas, narito ang isang tulad ko, laman ng aking laman, buto ng aking buto. Babae ang itatawag sa kanya, sapagkat sa lalaki siya ay kinuha. Ito ang dahilan kaya iniiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina. Nagsasama sila ng kanyang asawa at sila'y nagiging isa. Kapwa-hubad noon ng lalaki at ang babae, ngunit hindi sila nahihiya. Purihin ng Diyos sa pagbabasa ng kanyang salita. Maaari na po kayong umupo.
Bago po tayo magsimula, tayo po ay muling manalangin. Tumingi po ng gabay sa ating Panginoon. Ama naming banal, sa umaga pong ito, buksan niyo po ang aming isip, ang aming puso. Nawa Panginoon, makita namin ang inyong direksyon, ang iyong layunin sa aming buhay, lalo na sa mga mag-asawa, maging sa mga mag-aasawa pa lamang. Panginoon, alisin niyo ang anumang tumatakip sa aming mata, sa aming puso, sa aming isipan. Nawa kayo, Panginoon, ang makita sa aming buhay. Kayo, Panginoon, mangusap sa pamagitan ng inyong banal na Espiritu. Maraming salamat, Ama. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ang ating pong pag-aaral ngayon, ang ating topic, dahil ngayon po ay February 1, ang bilis ho ng araw. Kahapon lang January, ngayon February na po. Dahil kadalasan ang pinagsa-celebrate po, hindi naman po ito yung isang pagano, ngunit ito po ay kumbaga inaalala natin bilang refreshing sa ating pong pag-aasawa, lalo sa ating pong mga nag-asawa na po, or yung mga mag-aasawa pa lang, na ang araw po ng yung araw ng mga puso, sabi nila. Ang topic po natin ngayon ang unang pag-aasawa. Ito po ay nakabase sa Genesis chapter 2, verse 18 to 25. Okay. Nung sinend po sa akin yung message, sabi ko, bakit ako? Bakit ako? Hindi naman ako ganun pakatagal at hindi naman ganun kaayos ang aking patotoo bilang pag-aasawa. Pero alam niyo po, hindi po ito patungkol sa akin. Hindi po ito patungkol sa atin. No? Hindi po ito patungkol sa ating kakayanan, sa ating talino, sa ating experience, o sa mga book na nabasa po natin. Yung mga sinatawag na self-help. Paano mag-asawa ng tama? Wala pong ganun. Ano po ang basehan po natin? Ang pinakabasehan po natin ay kung sino mismo ang nagdisenyo sa atin. Amen po ba? Ang bawat bagay po na ginawa ng Diyos, or bawat bagay na makikita ho natin dito, kapag po alam natin kung sino nagdisenyo, siya po ang mas nakakaalam kung paano po ito gumagana at paano yung layo nito. So sa panahon natin ngayon, maraming pamilya ang nahihirapan. Maraming pag-aasawa ang nasusubok na may mga nasirang tahanan. Especially, Lord, sa mga pamamaraan na hindi po natin maisip. Minsan inisip po natin na siguro kung mag-aasawa ang parehas na magandang lalaki at magandang babae, hindi sila maghihiwalay. Or minsan inisip natin siguro, lalo na siguro sa mga kabataan, pag ako'y nag-asawa, sigurado magiging masaya na ako. Mag-isip-isip po kayo. Hindi po yun. Mamaya po makikita natin ano po yung disenyo ng pag-aasawa. So marami pong pag-aasawa na susubok at may mga tahanan na nasisira kahit mismo sa loob ng iglesia. Ipinapakita nito na marami ang pumapasok sa pag-asawa nang hindi malinaw ang layunin ng Diyos para dito. Ibig sabihin, walang direksyon or nagsimula ng mali. Okay? So, paano po natin malalaman to? So, ibig sabihin, maraming suliranin sa pag-aasawa ay hindi nang dahil sa damdamin, hindi lang dahil sa emosyon, kundi dahil sa maling pag-unawa mismo sa plano ng Diyos. Mamaya po, sa ating pagwawakas, makikita po natin ano ho yung ultimate goal ng pag-aasawa natin. Maging siguro yung mga nandito na kasal na, ito po ay parang renewing of vow. Okay? Mamaya papaalala po sa atin, mismo ng salita ng Diyos. Again, hindi po ito patungkol sa aking knowledge or sa ating napag-aralan. Ang tanging pag-aaralan po lang natin ay ang authority ng salita ng Diyos. Malinaw po ba yun? Bago po tayo magsimula. Kaya ito ibinalik tayo doon sa Genesis chapter 2 verse 18 to 25, ang mismong simula ng disenyo ng pag-aasawa. So bago pa pumasok yung kasalanan, kaya mapapansin nyo, pag binasa nyo po yung inyong Bible, ang kasalanan po ay pumasok sa Genesis chapter 3. Okay? Sa the fall of man. Pero ibig sabihin, ang disenyong ito, yung kanina binasa po natin, this is the perfect will of God. Ibig sabihin, wala pang kasalanan. Kaya kung tutusin, ito po yung pinakapagbabasihan po natin kung ano po yung mismong disenyo ng Diyos. So bago pumasok ang kasalanan, upang makita paano dinesenyo ng Diyos ang pag-aasawa. Dito natin makikita na ang pag-aasawa ay hindi imbento ng tao, kundi tinatag mismo
ng Panginoong Diyos. Ang Diyos mismo ang nag-imbento, hindi lang nag-imbento, nagdisenyo or idea ng Diyos ang pag-aasawa ng tao. Kaya mapapansin natin, ang akala natin, ay salitang papel lang yan. Ay sa papel lang sila mag-asawa. Hindi ho. Papakita ho mismo ng salita ng Diyos na siya mismo ang may idea ng pag-aasawa. Kaya siya mismo po nagtatag nito bilang isang kaugnayan na may malinaw na layunin. Ano po yung layunin or yung goal? Pagsasama, paninindigan at bukas sa pagiging tapat. Dumako po tayo sa unang punto. Ang unang punto po natin na pag-aaralan ay isang tipan na magkapantay ang pagsasama. Yung word pong tipan, pwede siguro nyo isulat sa inyong bulletin. Ang word po na tipan sa Tagalog, sa English po niyan ay covenant. Covenant po. Okay? Isang covenant na nang magkapantay ang pagsasama. Basahin po natin Genesis chapter 2 verse 18 to 23. Matapos gawin ang lahat ng ito, ibig sabihin po yung creation. Kaya pag binasa niyo po ang chapter 1, okay? Mapapansin niyo po sa chapter 1, nandoon rin po sa bandang dulo po, nandoon po yung creation rin ng man in general. Pero ito po, sa chapter 2, detalyado po na sinasabi. Kaya po ang sinasabi dito, matapos gawin ang lahat ng ito, the creation. Okay? So matapos gawin ang lahat ng ito, sinabi ng Panginoong Yahweh, hindi mabuti na mag-isa ang tao. Bibigyan ko siya ng isang angkop na makakasama at makakatulong. Kaya mula sa lupa ay lumikha ang Panginoong Yahweh ng mga hayop sa parang at mga ibon sa himpapawid. Dinala niya ang mga ito sa tao upang ipaubaya rito ang pagbibigay ng pangalan sa mga iyon. Kung ano ang kanyang tinawag, iyon ang naging pangalan ng mga ito. Ang tao ang nagbigay ng pangalan sa lahat ng ibon sa himpapawid at hayop sa parang. Ngunit wala isa man sa mga ito ang nababagay na makasama at makatulong niya. Kaya't pinatulog ng Panginoong Yahweh ang tao. Samantalang mahimbing, kinuha niya ang isang tadyang nito at pinaghilom ang laman sa tapat niyon. Ang tadyang na iyo'y ginawa niyang isang babae at dinala niya ito sa lalaki. Sinabi ng lalaki, sa wakas, narito ang isang katulad ko, laman ng aking laman, buto ng aking buto. Babae ang itatawag sa kanya sapagkat sa lalaki siya'y kinuha. Isa-isahin po natin, hihimayin po natin yung medyo mahaba-haba pong verse. Okay? Doon sa first part po, makikita ho natin doon. No? Sabi doon, hindi mabuti na ang lalaki ay mag-isa. Sa English po, it is not good for man to be alone. Hindi po ibig sabihin po noon malungkot si Adan. Wala ho nakalagay. Kung babasahin po natin, ang gagawin po natin is contextual study. Kagaya nung tinuturo po sa atin ng ating senior pastor. Ang ating pagbabasihan ay mismong salita, mismo ng Diyos. Ibig sabihin, hihimayin po natin. Kung babasahin po natin, even sa English, it is not good for man to be alone. Ang akala nila, ay siguro malungkot si Adan. Hindi po, wala pong tinukoy doon sa panahon na yun na malungkot si Adan. Bakit? Busy si Adan. Okay? Busy po si Adan na magpangalan ng bawat hayop. Wala sa kanya yung concept na, ay Lord, kailangan ko ng babae, kailangan ko ng mga kasama. Wala sa kanyang mindset yun. Bakit? Kasi wala pang tao. Wala pang lalaki. Wala pang babae. Kumbaga, ang tinutukoy po dito, hindi ito nangangahulugan na lungkot o nag-iisa si Adan. Ang ibig sabihin nito ay hindi pa tapos ang gawain ng Diyos. Hindi pa buo ang sangkatauhan kung wala ang babae. Ang plano ng Diyos ay kailangan ang lalaki at babae para magsama. Kaya yung sinabi doon na it is not good for man. Kaya mapapansin nyo, from verse 1, sa chapter 1, hanggang papunta sa chapter 2, sa dulo ng chapter 1, laging it is good. Natatandaan nyo ba kung natatandaan nyo yung inyong Sunday school? Di ba? Pag nilikha ng Diyos ang isang bagay, lagi niya sinasabi, it is good. Tama? Nilikha niya ang langit at lupa at pagkatapos nun, nakita niya, it is good. Nilikha niya ganito, it is good. 6 times.
At pagkatapos nun, nung nilikha na yung it is good. First time ho na mangyari, sa chapter 2, sinabi ng Diyos, it is not good. Hindi ibig sabihin na pangit. Hindi ibig sabihin na malungkot. Ang ibig sabihin po nun, mapapansin nyo sa disenyo ng Diyos, sinasabi niyang it is good kapag tapos na. Nakuha po natin. Kapag tapos na ang isang creation or isang task, kumbaga sa atin, sa ating mga tahanan, kapag natapos na ang isang gawain, sinasabi natin it is good. Pero dito, nung nilikha ang lalaki, it is not good for man to be alone. Okay? Kaya mapapansin natin, nagbigay ng pangalan sa mga hayop, si Adan. Kung mapapansin natin, just imagine, gamitin natin ang ating imagination, lahat ng hayop dumaraan sa kanyang harapan or nakikita niya. Ito, may lion, ang kaparehas niya, lioness. Ay merong rooster, ay merong hen. Ay merong sow at merong boar. Iba-iba pangalan. Nakita niyo yung giraffe, babae, lalaki, ito pangalan niya. Giraffe ang pangalan niya. So mapapansin nyo, may gawain na binigay sa kasayan Diyos. Bakit po? Kasi yun ang tinatawag nating leadership. Binigyan po siya ng dominion. Pwede nyo po isulat na ang unang task ni Adan is to be a leader. Yun po ang task po ng mga tatay sa bahay. To be a leader in our house. Ang pagbibigay ng pangalan ay nagpapakita ng kakulangan. Walang natagpuan katulong na angkop si Adan. Ibig sabihin, panday lang. Bakit ganun? May babaeng lion, may lalaking lion, may babaeng giraffe, may lalaking giraffe. Siguro naisip niya na, nasaan yung kasama ko? Pero hindi pa yun. Ibig sabihin, wala po siyang idea. Hindi sapat na simpleng pakikisama lang. Kailangan daw ng kapwa-tao ang kapareho ng kalikasan. Ibig sabihin, same in nature. Okay? Ang tunay na malalim na relasyon ay nangangailangan ng isang pagpapakatao at isang layunin ng pinagsasaluhan. Ibig sabihin, unity or joint. Sinasabi ng Diyos na hindi mabuti para sa lalaki ang mag-isa. Ipanapakita dito na hindi nilikha ang tao upang mamuhay na mag-isa. Sabi ang ganyan, there's no man, sabi nga nung kalahatang kawikaan. No? Wala daw, there's no man in an island. Okay? Pero sa atin po, hindi tayo ginawa ng Diyos para mag-isa. Okay? Ibig sabihin, hindi rin tama yun na, dito na lang ako sa bahay, dito na lang ako magpe-worship. Ibig sabihin, kailangan niya po ng community. Sinasabi ng Diyos na hindi mabuti para sa lalaki ang mag-isa, pinapakita dito na nilikha ng tao upang mamuhay na may kasama. Para sa ugnayan ng pagsasama, at sinasabi ng Diyos na gagawa siya ng isang katulong na angkop sa Kanya. Tingnan po natin yon, no? Nakalagay po doon, I will make him a suitable helper. No? Pwede nyo isulat. Suitable helper. Sa English po kasi, maganda yung translation ng English, a suitable helper, katulong na angkop. So ang babae, sabi ko kanina, ang disenyo ng lalaki, ginawa ang lalaki upang mag-lead sa tahanan, upang mag-lead sa kanyang dominion, upang mag-lead sa kanyang creation. Ang babae po, anong sabi? Anong original design ng Diyos? Siya ay magiging katulong. O parang pangit ang dating sa inyo, no? Katulong lang pala ako ng aking asawa. Hindi po. Kasi ang iniisip po nating katulong kasambahay. Hindi po nating kasambahay ang ating mga asawa. Hindi po sila tagalinis, hindi po sila tagalaba, tagaluto, tagaplansya. Kasi mali po yung pag-iisip natin, kaya babaguhin po natin yung pag-iisip po natin. Titingnan po natin ano yung original design at goal ng Diyos sa salitang katulong na angkop sa Kanya or suitable helper. Gulitan nyo po or sulatan nyo po, suitable helper sa original na Hebrew. Original po. By the way, just to give you an idea, ang nagsulat po ng Genesis si Moses. Okay, si Moses po ang nagbigay sa kanya na detail by detail, binigay po siya ng
kinasihan po siya ng Diyos upang isulat mismo ang bawat salita. Kaya mahalaga po ang bawat salita. Kung titingnan po natin ang original na translation, ito po ay sinulat yung suitable helper or katulong, hindi po siya kasambahay. Tandaan po natin. Kaya wag niyo po ituturing na kasambahay ang inyong mga asawa. Bakit po? Ang suitable helper, ang ibig sabihin po nun ay Ezer Kenegdo. Sulit ko po. No? Ezer. E-Z-E-R. Ezer. Para may letter Z. Ezer Kenegdo. K-E-N-E-G-D-O. Ezer Kenegdo. Dalawang magkahiwalay na salita. Originally, ang Hebrew po nun, ang ibig sabihin ng Ezer is katulong or tulong or help or lakas, strength. Hindi ito salitang mahina. Hindi po ito isang mababang kasi ang iniisip kahit sa ibang bansa, pag narinig nilang salitang helper, ang papasok sa kanila, maid. Hindi po. Hindi po maid ang ating asawa. Okay? Bakit po? Ang salitang ito ay maraming bahagi ng lumang tipan. Just to give you an idea, 19 times po inulit ang Ezer Kenegdo, hindi lang po patungkol sa babae. Ang Ezer Kenegdo po ay mismong description po ni God, ni Yahweh sa bansang Israel. Bakit po? Ito po ang nagpapatunay na ang katulong or ang tinatawag katulong na angkop sa kanya, siya po ay tagapagligtas at katulong ni Israel sa kanyang pamumuno. Pinapakita nito ang lakas. Ibig sabihin, hindi po weak ang ating mga asawa. Binigay po yan upang ating maging lakas. Okay? Suporta. Okay? Sulat niyo po yung mga salitang Ezer Kenegdo. Lakas, suporta, at nagliligtas na tulong or salvation help. Okay? Kaya pag nakikita nyo, pag sinulat sa Biblia yun, hindi lang patungkol lagi sa babae ang description na yun. Ito ay patungkol kay Yahweh. Just imagine, kayo po na mga nanay, mga babae, dinisenyo po kayo mismo ayon sa wangis ng Diyos. Kaya hindi po kayo pwedeng ituring na mas mababang nilalang. Bakit po? Kaya pag tinuring ko kayo mababang nilalang, ibig sabihin para kong iniinsulto ang Diyos na lumikha. Bakit? Hindi kayo katulong na kasambahay. Pero huwag nyo namang isipin, ay sabi ni Brother Roy, hindi na ako katulong, hindi ako magwawalis ng bahay. Hindi ako maglalaba. Ikaw ang maglaba, sabi ni Brother Roy, hindi pala ako katulong. Hindi po. Ang ibig sabihin po doon is a suitable helper, katuwang sa buhay. Doon po tayo sa Kenegdo. Okay? K-E-N-E-G-D-O. Kenegdo. Ano po yung salitang Kenegdo naman po? Ito po ay katapat. Kapartner. Okay? Kaya mapapansin nyo, ang saksakan ng cellphone, may outlet. Ibig sabihin, katapat po yun. Okay? Ang kutsara, may katapat siyang tinidor. Okay? Kaya lahat ng nilikha ng Diyos, may katapat siya. Ibig sabihin, may kawangis. Hindi sila parehas ng itsura, kundi parehas silang tao na may paa, may ilong, may bibig, may puso, pero magkaiba. Okay? Kaya mapapansin natin, yung salitang Ezer Kenegdo ay nangangahulugan ng katapat, kaharap, okay? Kasalungat. Nilalarawan nito ang isang taong nakatayo sa harapan bilang isang kapantay niya or tugma. Kaya pag pinagsama po ang dalawang salita, Ezer Kenegdo, nilalarawan nito ang isang makapangyarihang katuwang. Okay? Strong help. No? Sabihin niyo po sa mga asawa niyo, you are a strong help. So ibig sabihin po, ganun po dinisenyo ng Diyos. Isang makapangyarihang katuwang, isang matibay na kaalyado. Ibig sabihin, hindi po niya kayo kaaway. Kaya wag po kayo mag-aaway sa bahay dahil kayo po ay dinisenyo bilang kaalyado. Hindi po kayo magkaaway. Sa lahat ng tao na dinisenyo ng Diyos, siya po ang iyong katuwang sa lahat ng bagay. Amen po ba? Sa lahat ng bagay. Pagdidisenyo ng bahay, pagpapalaki sa mga anak, sa pinansyal. Now, akala natin para lang sa mga may asawa yon, hindi po. Sa mga babae po na wala pong asawa. Ibig sabihin, dapat yun yung value nyo. Yun ang value nyo. Nilikha pala ako ng Diyos para sa lalaki. Hindi pala para sa isa ring babae. No?
Kaya mapapansin natin, ang salitang iserkenegdo ay isang kasamahan na magkatabing naglalakad, magkapantay ang halaga at dangal na dinisenyo upang malakas at sumuporta sa bawat isa. So hopefully, medyo nakikita natin na yung disenyo. Ay, kaya pala dapat hindi tayo nag-aaway sa bahay. Kasi hindi tayo war. Tayo pala ay magkaalyado. Ang salitang ito ay hindi nangangahulugan mas mababa ang babae. Siya ay kapantay lang ng lalaki. Equal. Bakit po? May kapareho silang halaga. Okay? Bilang tao, ngunit may pagkakaiba sila ng nagdudulot ng pagkakabuo. Ano po ibig sabihin nun? Tandaan nyo po, doon sa chapter 1, let us make man, ano sabi doon ng Panginoon? Into our image. Kaya pag tinitingnan nyo po ang asawa nyong babae, siya po ay dinisenyo ayon sa wangis ng Diyos. Kaya pag binabastos or nilalapastangan natin or sinasaktan natin, para natin nilalapastangan ng Diyos. Ganun po yun. Okay? So dapat iba yung tingin natin sa ating mga Hindi porket nagkaroon na ng wrinkle, hindi na yun ang binigay sa inyo Diyos. Yun ang minsan problema. Ang problema ng mundo, gugustuhin ko yung maganda, maputi, sexy, sabi ni Ninang. Paano ko nagbago na? Kaya nagkakaroon pumapasok na po ang pakikiapid o immorality. Bakit po? Hindi siya nakadesenyo ayon sa kagustuhan ng Diyos. Dahil yan po ay panghabang buhay po ang binigay sa atin ng Diyos. Complement, sabi dito, same in nature but different in purpose. Okay? Ibig sabihin, parehas po sila nilikha, pero magkaiba ang kanilang layunin. Magkaiba sila ng itsura, magkaiba sila ng physical na katangian, parehas kayo may ngipin, parehas kayo may ilong, pero iba yung itsura niya. Even physiological. Alam niyo, iba po mag-isip ang babae at ang lalaki. Ang lalaki, pag pumasok po yan sa mall, dire-diretso kung saan siya bibili. Ang babae, hindi ho. Iikot muna dito, pupunta muna dito, liliko doon. Kaya napaka-effective po na may upuan sa mall. Bakit? Ang mga lalaki, tamad ho maglakad. Uupo lang yan. Natatawa po yung iba sa atin. Ang ibig sabihin po nun, iba po kayo nilikha. Bakit po kayo iba nilikha? Kasi hindi po tayo pwede magkaparehos. Pag nilikha kayo na magkaparehas, hindi nyo ma-appreciate. Just imagine, mapapangasawa nyo kamukha nyo. O isipin nyo, pares kayo mainitin ng ulo. Wala nang mangyayari sa inyo. Dapat yung bibigay sa inyo is something na magko-complement. Amen po ba? So hopefully, na-appreciate po natin. Magkaiba sila ng itsura, physical kanatangian, magiging sa isipin, pag-iisip, ngunit ginawa ang Diyos ang babae at lalaki upang maging complement sa isa't isa. Sulat niyo yung word na complement. Complement. So dapat, kung kayo may mananalangin para sa mapapangasawa niyo, Lord, ibigay mo sa akin yung magko-complement sa akin. Kung ako'y waldas sa pera, Panginoon, bigyan mo ako ng tao magdidisiplina sa akin sa pera. Panginoon, kung ako'y matabil or madaldal ako, bigyan mo, Panginoon, sa akin ang sasaway sa akin. Ang pag-aasawa hindi tungkol sa paghahari. It's not about dominion. Ako ang boss dito. Ako mas malaki ang sinasahod. Hindi po pwedeng ganun. Kundi sila po ay may pagkakaisa ng may paggalang, may respeto. Nirerespeto ko ang aking asawa, nirerespeto niya ako, kayo ganun din po. Ang pagkakaiba niyo po, hindi po yan binigay ng Diyos dahil, ano ba to? Ngayon ko lang na-discover na ang lakas pala nito maghilik. Pero binibigay po ng Diyos ang mga bagay na ayon sa ating wangis, ating complement po sa bawat isa. So basahin po natin yung verse 21 to 23. Verse 21 to 23. Kaya't pinatulog ng Panginoon. Ito maganda pong ito yung magandang parte ng pag-asa. Lalo sa mga single. Tingnan po natin. Single na lalaki, single na babae. Kaya't pinatulog ng Panginoong Yahweh ang tao samantalang mahimbing, kinuha niya ang isang tadyang nito at pinaghilom ang laman sa tapat niyon. Ang tadyang na iyo'y ginawa niyang isang babae at dinala ito sa lalaki. Sinabi ng lalaki, sa wakas, narito ang isang tulad ko, laman ng aking laman, buto ng aking buto. Babae ang itatawag sa kanya sapagkat sa lalaki siya ay kinuha. Question po. Question.
Bakit kailangan patulugin si Adan? Natanong niyo na ho ba yun? Bakit kailangan? Pwede ho ba? Ito, hypothetical. Parang teacher lang, no? Hypothetical question. Pwede ho ba, dahil sa kapangyarihan ng Diyos, pwede ho ba na gawin ang babae ng gising ang lalaki? Halimbawa, ginagawa yung babae nanonood. Adan, manood ka dito. Ito gagawin ko sa iyong kaparehas. Manood ka, watch and learn. No, gagawin niya. Pwede ho ba? Yes or no? Pwede ho ba? Pwede ho ba? Yes. Makapangyarihan ng Diyos. Kaya niyang gawin kahit anong bagay. Pero bakit may malalim po, especially sa mga kabataan na mag-aasawa pa lang. May malalim hong dahilan kung bakit pinatulog si Adan. Ano po ang dahilan? Upang ipakita dito na ang pag-aasawa at disenyo ng pag-aasawa ay walang contribution si Adan. Wala kayong kinalaman sa inyong pag-aasawa. It's not your own design. Hindi kayo ang may idea. Bakit po? Nakita ba natin, nakasulat ba sa Bible na Lord, 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 sandali lang ha. Napapansin ko kasi may mga layon na babae at lalaki. Nakita ko kasi may mga giraffe na, Lord, ganito, okay? Mag-deal tayo. Dahil nagtatrabaho ko sa iyo, bigyan mo ako ng kaparehas. Meron ho bang nakasulat na ganon? May nakasulat ho bang ganon? Wala. Ano pong ibig sabihin po nun sa mga lalaki? Okay? Hindi kayo ang may idea ng pag-aasawa ninyo. At lalong-lalo na, hindi ang nanay at tatay nyo ang may idea ng pag-asawa. Pasensya po, bibusina po muna ako ng konti. Hindi po ang nanay at ang tatay nyo ang may idea ng pag-asawa. Ang Diyos ang may likha nito. Nakita nyo ba? Bakit pinatulog si Adan? Bakit? Para may mapatunayan ng Diyos na hindi niya idea. Hindi idea ni Adan. So, ang disenyong yun ay mismo si Adan. Ang marriage or pag-iisang dibdib ay initiative mismo ng Diyos at hindi ng tao. Young men, especially sa atin, mga mga lalaki pa na, siguro lalo dito sa ni-record tong anong to, mari siguro ipanood natin sa mga kabataan, o baka may mga anak kayong lalaki o babae. Maganda po marinig nila itong direktang mensaheng to. Bakit po? Para alam natin paano dinidesign ng Diyos. So ibig sabihin, hindi idea ni Adan, Lord, bigyan mo ako ng babae or else mamamatay ako. Hindi ganun. Pinatulog habang busy si Adan sa kanyang trabaho, habang busy siya sa ministry na binigay sa kanya ng Diyos. It is not good for a man to be alone. Gagawa ako sa iyo na katulong mo, iserkinegdo mo, na makakasama mo panghabang buhay. It's not your idea, it's my idea. Hindi ko nakalagay sa Bible, pero yun ang malalim na dahilan kung bakit pinatulog ng Diyos si Adan. Sa verse 22, tingnan po natin, verse 22, ang tadyang na iyo'y ginawa niya isang babae at dinalan niya ito sa lalaki. Kanina lalaki po ang kausap natin. Ladies, young ladies. Okay. Baka kayo po ay nagkukumahog na mag-asawa. Lalo yung mga anak natin. Basahin natin. Ang tadyang na iyon ay ginawa niyang isang babae. Pwede ho bang pakiguhitan or pakibilugan ang salitang iyon? Dinala niya ito sa lalaki. Sino po ang nagdala? Ang Diyos. Ang Diyos ang nagdadala sa babae patungo sa lalaki. It's not the other way around. Huwag niyo pong habulin ang lalaki. Ang habulin niyo, yung mismo gumawa sa inyo. Don't search for the young man or the knight in shining armor, tall, dark, and handsome. No. Ano sabi sa salita ng Diyos? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all of this shall be added unto you. Dinala ng Diyos, Diyos ang nagdala ng babae sa lalaki. Diyos ang nagbigay ng ating mapapangasawa. Alam ng Diyos kung sino ang para sa atin. Kaya wag po kayong umiyak kung kayo'y 40 na.
Again, ito po para po rin po sa mga single. Ibig sabihin, kung dinesenyo ng Diyos at layunin ng Diyos na kayo po'y mag-isa, praise God. Huwag niyo pong ipilit yung gusto niyo. Lord, 30 na ako. Yung mga kabatch ko may mga apo na. Lord, nasan yung para sa akin? Diba? Minsan mananalangin tayo, ladies. Nung 20 anyos ka pa, 25 anyos ka, Lord, your will. Lord, your will. Nung nag-30 ka na, nag-40 ka, Lord, whosoever will. Kahit sino na, Lord. Okay na yan. Guwapo. Lord, magsasave na yan. Lord, dadaling ko na lang sa church. Which is mali. Bakit po? Ang Diyos ang mismong nagdadala sa lalaki. Mga nanay, mga tatay, hindi po kayo ang pumipili na mapangpangasawa ng inyong anak. Ang Diyos mismo. Pero binibigyan po kayo ng wisdom, of course. Kung nakikita nyo yung lalaki, pati pang bisyo niya, galing sa nanay. Mamaya, makikita natin bakit. Kasi yun ang po ang ano nun. Kailangan ang lalaki mismo, ang kaya niya maghiwalay. Mamaya, pupunta tayo doon. Ang mismong lalaki ang kailangan magtatatag ng kanyang pamilya. Madalas naririnig natin sa mga kabataan na pag ako'y nag-asawa, magiging masaya na ako. Madalas yan, maririnig natin sa mga bata. Kahit sa atin siguro, dumating tayo sa puntong yun. Ako mismo, dumating ako sa puntong yun. Sinasabi natin, madalas narinig natin, ang pag-asawa hindi pa tungkol sa kasiyahan, kundi ang pag-aasawa ay nakabase sa layunin ang kagustuhan ng Diyos sa buhay po natin. Tandaan po natin, it's not about our happiness. Pakisulat rin po. Baka pwede nyo pong i-discuss sa mga anak nyo. It's not about your happiness. It's not about your happiness. Lord, pag ako nag-boyfriend, masaya na ako. Lord, pag napangasawa ko yung boyfriend ko, masaya na ako. Tanong nyo doon sa may mga asawa ngayon, kung nung nag-asawa sila, masaya na sila. Tama? It's not about your happiness. The design of marriage is not about our happiness. It's about the glory of God. Kagustuhan at layunin ng Diyos ang nasusunod. Madalas kapag ang taong nagdesisyon sa buhay natin, madalas at hindi natin kinukonsulta ang Diyos, madalas palpak. Tama? Kayo, alam niyo po siguro yung tinutukoy natin. Kapag ang isang babae, isang lalaki, nag-asawa ng hindi aayon sa Diyos, kadalasan po ito ay palpak. Hindi pinalangin, hindi pinag-pray. Ladies, men, tandaan niyo po, kung yung parehas ng mananampalataya, struggle na po sa pagbuhay ng kailang asawa, how much more, eto po, pepreno ulit ako, no? Medyo marami masasagasaan po. Just imagine, kung ikaw, babae, ang gusto mo sa lalaki, gwapo, kahit hindi Kristiyano, Lord, okay lang, baka naman ma-save siya, baka naman mag-church siya. Ay, nakita ko naman, nagbadala siya ng Bible. No. Dapat binago po siya ng Diyos. Bakit? Kasi ang Diyos ang nag-design sa kanya. Just imagine, ang dalawang mananampalataya na struggle na sa loob ng bahay, how much more yung parehas na hindi mananampalataya. It's only by the grace of God. Awa lang ng Diyos ang natutupad. So, paalala sa atin sa mga binata, ito po, especially sa mga nanonood, huwag nating unahin ang paghahanap ng ating pangasawa. Manatili tayo nagsisilbi sa Diyos at ang Diyos ang mismo magdadala ng tamang Eva sa buhay natin. Ulitin ko po, especially sa mga lalaki. Huwag po nating hanapin ang Eva para sa atin. Anong ginawa ni Adan? Siya po muna ay nagsisilbi sa Diyos. Basahin niyo po ang buong Bible. Basahin niyo po ang buong Bible. Yung mga love story sa Bible, kung sino nagdadala. Ang Diyos mismo ang nagdadala. Ito naman po, paalala sa ating mga dalaga, sa mga wala pang asawang dalaga. Alam ng Diyos kung sino ang lalaki para sa inyo. Unahin ang kalooban at patuloy na magtiwala sa Diyos na mismong may likha sa inyo. Ang tamang lalaki na para sa inyo ay ang taong naglilingkod. Please take note. Kumbaga, kung gusto niyo malaman kung sino ang lalaki para sa inyo, kailangan naglilingkod siya ng totoo sa Diyos. Kapag hindi yan naglilingkod sa Diyos, definitely, mahirap po yun.
Okay? Ang tamang lalaki na para sa inyo mga babae, lalo sa mga single, ay ang taong naglilingkod at may takot sa Diyos. Bakit po? Pag may takot sa Diyos yan, hindi yan gagawa ng kalokohan. Hindi niya ipipilit na makipag-sex sa inyo. Bakit? May takot siya. Hindi kanya lolokohin. Bakit? Mas takot siya sa Diyos kaysa sa inyo. Guys, ladies, mga nanay, especially sa mga nanay, may mga asawa dito. Mga nanay, dapat ang lalaki sa bahay nyo ay may takot sa Diyos. Bakit? Dapat mas takot siya sa Diyos kaysa sa asawa niya. Bakit? Ang asawa pwedeng taguan, pwedeng ilak ang cellphone, pwedeng i-change ang password. Pero pag yan ay may takot sa Diyos, hindi siya gagawa ng kalokohan. Bakit? Alam ng Diyos ang buhay niya. Amen? Nilalang ng Diyos ang babae upang nilalang ng Diyos ang lalaki daw, kanina, nabasa natin. Nilalang ng Diyos ang babae mula sa tagiliran, sa ribs. Kaya pag tinignan nyo yung anatomy, kulang tayo ng isang ribs. Bakit sa ribs? Hindi ba pwedeng sa buhok? Hindi ba pwedeng sa paa? Hindi siya mula sa ulo, hindi ginawa ang babae na kumuha ang Diyos ng buhok sa kanyang ulo. Bakit? Hindi siya nangingibabaw. Ibig sabihin yung disenyo ng babae, hindi siya pwedeng mas above sa lalaki. Okay? Hindi rin mula sa paa. Isipin nyo kung kayo ginawa ng Diyos sa paa, mukha kayong paa. Ay, hindi po, joke lang po. Ibig sabihin po, kung ang Diyos ginawa ang babae na mula sa paa, hindi po siya mababang nilalang na pwedeng yurak-yurakan. Bakit po sa mismong tadyang? May malalim rin po na ugnayan. Bakit? Matalino ang Diyos. Amen po ba? God is all-knowing. Bakit sa tagiliran, kinuha at pinatulog si Adan? Bakit po? Kasi po siya po ay katabi. Katabi niya sa kanyang buhay. Bakit po? Yung ribs, tanong niyo po sa mga doktor, anong purpose ng ribs? Protection. Kayo po, mga ladies, mga nanay, mga babae, kayo po ay ginawa ng Diyos bilang proteksyon sa aming mga lalaki. Bakit po? Kayo po ay katabi ng aming puso. Kaya madalas maririnig natin sa kasal, ganun, di ba? Kasi katabi ho yan. Ibig sabihin, kalapit po ng kanyang puso. Ibig sabihin, pwede mong proteksyonan. Ipinapakita dito ang pagiging malapit at mismong pagkapantay, equally. Nang sabihin ng lalaki, buto ng aking buto at laman ng aking laman, kinilala niya ang babae bilang isang kapantay at kauri niya. Ibig sabihin, pantay sila. Hindi, oy, ako ang lalaki, ako ang masusunod sa bahay. Hindi. Kinilala niya yung babae mismong, first time, literal, na one flesh po sila. Ang pagkilala at pagkandap, tandaan po natin, ito po yung sa unang punto. Ang pagkilala po ay pagtanggap at hindi ang control. Hindi po kinokontrol ang asawa, mag-asawa. Hindi kinokontrol ng lalaki ang asawang babae dahil siya ay above, ngunit siya ay kinokontrol dahil sa leadership. Tandaan po natin, iba po yun. Iba po yung kinokontrol. Oy, dito ka lang, huwag kang lalabas ng bahay. Hindi po. Ibig sabihin, may leadership ka sa bahay. Malinaw po ang unang punto. Ang ibig sabihin, ang unang punto po natin ay ang paggawa ng Diyos, ang isang tipan or covenant, ang pagsasama nila ay magkapantay ang pagsasama. Amen po ba? Okay. Dumako naman po tayo sa pangalawang punto. Ang pangalawang punto po is also a covenant. Covenant ng may paninindigan. Isang tipan ng may paninindigan. Basahin po natin. Genesis chapter 24. Ito ang dahilan kaya iniiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina. Magsasama sila ng kanyang asawa at sila ay magiging isa. Ano po ibig sabihin po nito? Okay? Ipinaliwanag ng Genesis chapter 2 verse 24 na iniiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at magsasama sila ng kanyang asawa bilang isang laman. Ang salita po doon, okay, linawin po natin, baka mamali yung konteksto, ha? Sabi nga ni Senior Pastor Ed,
maingat po dapat tayo sa even at tayo po, no? Tayo nag-aaral ng salita ng Diyos. Naging discussion rin po namin mag-asawa yun. Sabi nga ganyan, ibig ba sabihin, pag nag-asawa tayo, papabayaan na natin yung magulang natin. Linawin po natin. Ito po yung mismong sinabi mo ng salita ng Diyos. Okay? Ang pag-iiwan ay hindi pagtalikod sa pamilya, kundi pagbabago ng prioridad. Ulitin ko po, ang pag-iiwan ng lalaki at babae sa kanilang magulang ay hindi ito pag-iwan or paglayo or pag-abandona. Okay? Ang ibig sabihin lang po, kaya sinabi doon, ito ang dahilan, kaya iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila at ang kanyang asawa at sila'y magiging isa. Yung salitang iniiwan dito, hindi mo sinasabing, ay, bahala ka na sa buhay mo. Okay? Tumanda ka dyan, bahala ka, magkasakit ka, magkaano. Hindi po. Ang sinasabi po dito na iniiwan po ay ang pagiging prioridad. Nagbabago na po ang priority ng mag-asawa kapag sila po ay nag-asawa. Ibig sabihin, mas importante na po ang aking asawa kaysa sa aking nanay. Pasensya po, siguro na iintindihan ng nanay ko na hindi ko sinasabing hindi ko na mahal ang aking magulang. Ibig sabihin ng tayo po, pag tayo nag-asawa, hindi natin sasabi na, bahala ka sa buhay mo. Ako, dito na ako. Hindi po. Ang ibig sabihin dito, nagbabago na yung priority. Hindi sinasabi ng salita ng Diyos na iniabandon na natin yung responsibilidad natin or yung pagtulong natin. Tandaan po natin, nakasabi pa rin sa salita ng Diyos na pinagpapala ng Diyos ang mga nagpapala sa kanilang magulang. Amen po ba? So ibig sabihin po, kapag ikaw po ay nag-asawa, nagbabago na po. Hindi na magulang ang nagdidesisyon sa usapin sa bahay ng mag-asawa, kundi ang mag-asawa na ang gumagawa ng kanilang pamilya. Hindi na po ang mga nanay, tanghali ka nang gumising. Yung asawa mo, ano yung itsura niyan? Narinig niyo na ho ba yun? Busina hulit ako. No? Hindi po. Bakit? Ang priority ko na po, ang priority natin, wala po akong kinalaman sa salita ng Diyos. Sabi ng Diyos, ang priority na po ni Eva at Adan, pero, sandali lang. Wala pa naman silang nanay at tatay nito Tama? Wala pa silang nanay at tatay nito. Ang big sabihin, sinulat po ni Moses, ang verse 24, future. Ibig sabihin yung design, na pag sila ay nag-asawa, magkakaroon sila ng nanay at tatay, or sila Eva at Adan magkakaroon ng anak, at sila ay iiwan ng kanilang mga anak. At magiging priority ng mga anak ang mag-asawa. Nakuha po ba? So ibig sabihin po, ang paalala sa mga binata at dalaga, malalaman natin kung handa na bang ito, kagaya nung sabi ko, paalala rin sa mga single ladies, single men. Malalaman natin kung handa bang ibinigay sa atin ng Diyos ang mapapangasawa natin. Alam niyo kung ano? Kapag siya ay handa ng gumawa ng sariling pamilya at tumayo sa sariling paa at hindi naaasa sa kanyang magulang. Ulitin ko po, young men, young ladies, paano nyo malalaman kung ang taong ibibigay sa iyo ay handa ng pangasawa ka kapag siya ay kaya ng tumayo sa sarili niyang paa? Okay? Kaya young men, magsumikap tayo mabuti, mag-aral tayo, magkaroon tayo ng trabaho. Bakit? Kailangan itatag natin ang sarili nating bahay. Bakit? Kapag hindi natin tinatag ang sarili nating bahay, wala sa disenyo ng Diyos ang buhay natin. Again, busina ako na mas malakas, okay? Baka may mga maapektuhan. Hindi po dapat na, anak, dito na ka lang sa bahay natin. 8 ang kwarto natin. Dito na lang kayo ng mag-asawa. Mali po. Pasensya po. Pero hindi po yan ang sinasabi ng Diyos. Ang mag-asawa, kapag sila ay nag-asawa na, hihiwalay siya. Kahit 8 pa ang bahay nyo sa bahay. Bakit? Hindi po nidesign ng Diyos na mag-asawa kasama ang biyanan. Pasensya po, pero po yan ang sinabi ng Diyos. Priority na po kasi ng mag-asawa ang mag-asawa. Hindi na po ang magulang. Ang desisyon nyo ay base na lamang sa kagustuhan ng Diyos. Pwede ho dumalaw. Okay?
Kagaya ng bagyo, doon nakita ko yung mga biyanan ko, saka yung nanay ko. Sarap po kasi, sarap yung pakiramdam na nakikita yung magulang. Pero ibig sabihin po nun, ang desisyon po natin sa bahay ay dapat ganun. Kaya young ladies at young men, kapag hindi pa handa at palaasa pa sa magulang, humihingi pa ng load sa bahay, no. Pero hindi ko sinasabing dapat may bahay. Ibig sabihin, kaya nang tumayo. Okay? Ibig sabihin, kaya na magtrabaho. Ang pag-aasawa ay pagtataguyod ng bagong ugnayan na may malinaw na paninindigan at commitment. Ang pagsasama ay nangangahulugan ng pananatili ng katapatan. Kaya mali sinasabi ng iba ng pagpapakasal imbento lang daw ng tao. Kaya sabi ng iba, ito daw ay marriage contract. Mali. Hindi nga ito marriage contract. Bakit? Kasi ang kontrata may expiry. Di ba? Kayo ba? Yung mga ninong namin, ilang taon na? 50 years. Oy, 50 years na tayo. Expired na yung kontrata natin. Kalas. Hindi siya marriage contract. Hindi rin siya pwedeng tawaging kontrata or marriage license. Bakit? Ang marriage license kasi, papel lang, pero mali yung terminology. Hindi siya license. Kasi ang lisensya, dapat nag-a-agree yung dalawa. Pag hindi na nagsusupport, tapos na tayo. Hindi po. Ang tamang term po doon ay covenant. Ang pag-aasawa po ay covenant. Pakisulat po. Ang pag-aasawa po ay isang covenant or pagkakaisa. Sa Hebrew, ang tungkol ng isang covenant ay pagkapit, pagbubuklod, pananatiling tapat. Ang mag-asawa ay hindi kontrata or kondisyon. Ito ay pangmatagalan. Ang katapatan ay inaasahan, hindi pinipili lang. Sabi nga dito, natatandaan niyo yung message natin before? Ang pagmamahal sa asawa ay agape. Tandaan niyo po, mga lalaki, ano sabi sa atin ng Diyos? Mahalin mo ang iyong asawa gaya ng pag-ibig ni Kristo sa kanyang simbahan, sa kanyang iglesia. Paano minahal ni Kristo ang iglesia niya? Namatay siya. Aba, kung konti lang nahirap, sumusuko na kayo. Ay, iiwan ko na yung asawa ko. Kasi may nakita ko magandang babae. Hindi ho. Hindi ho ganun din sa inyo ng Diyos. Mga babae, anong utos sa atin ng Panginoon? Magpasakop. Magpasakop. Kasi yun po yung original design ng Diyos. Okay? At mapapansin po natin sa pangatlo at huling punto, isang tipan ng katapatan at pagiging bukas. Sinasabi ng talata na ang lalaki at babae ay hubad at hindi nahihiya. Hindi lamang ito tungkol sa katawan, kundi tungkol ito sa tiwala at bukas na puso. Wala silang tinatago at walang kinakatakutan hindi sila nahihiya, walang mali sa ang bawat isa. Ipinapakita dito ng tunay na lapit ng loob ay lumalago kapag may katapatan at pagiging bukas. Yun po ang original design. Dapat po tapat kayo sa bawat isa. Hindi po kayo nahihiya, hindi po kayo nagtatago, hindi niyo nilalagyan ng lock yung phone niyo. Ay, lalagyan ko ng lock kasi baka makita yung chat message ni Kumare. Hindi po. There's no such thing as privacy pagdating sa mag-asawa. Ang privacy lang po, yan po ay malaking excuse ng pagkakasala. Kapag kayo ay hindi accountable, kagaya ng discussion namin kahapon sa growth group, dapat accountable. Ang lalaki ay accountable sa babae, ang babae ay accountable sa lalaki. Wala po silang tinatago, walang kinakatakutan. Ipinapakita nito ang tunay na lapit ng loob ay lumalago, nag-grow kung sila ay tapat. Kapag may katapatan at may pagiging bukas or openness, ang pag-aasawa ay nilayo ng Diyos na maging isang ligtas na lugar. Ibig sabihin, kung open tayo, wag po tayong lalo, yun, wag po, yung mga boyfriend nyo, 3 ang cellphone, yung isang cellphone, 2 pa SIM card. Sigurado po yan, may something ho dyan. Yung kinakabahan na minsan pag CR lang, dala-dala yung cellphone. There's something dyan. Again, young men,
maging tapat po tayo sa ating kaparehas. O huwag niyo na kalibitin. Huwag niyo na pong kalabitin yung inyong ikaw, tinatago mo yung cellphone mo. Hindi na po, huwag na po gano'n. Ang ibig po sabihin tapat, ibig sabihin po openness kayo. May openness. Kapag ang pag-aasawa ay nilayo ng Diyos upang maging ligtas na lugar, ibig sabihin safe place, kung saan maaaring maging totoo mag-asawa at wala silang hiya at takot. Pwede ako magsabi sa aking asawa. Alam ko hindi niya ako judge. Alam ko na pag sinabi ko sa kanya yung kahinaan ko, pwede niya ako ipanalangin. Tama? Kung kayo nag-i-struggle sa kasalanan, dapat open kayo sa asawa nyo. Huwag kayong mahiya. Bakit? Siya yung katulog niya, siya yung iserkinegdo niya, siya yung binigay sa inyo ng Diyos. Mga babae, ganun din. Huwag po kayong mahiya sa inyong asawa dahil ang asawa niyo ay binigay ng Diyos sa inyo. So basahin po natin yung verse 25. Kapwa hubad noon ang lalaki at babae, ngunit hindi sila nahihiya. Ipinapakita nito ang isang katotohanan, tunay na pagiging malapit at malalim ang ugnayan, mas malalim po ang ugnayan ng mag-asawa. Sila po ay namumukadkad, nag-grow, lumalago, tumitibay ang kanilang tipan. Ang hiya lamang ay pumapasok kapag nasira na po ang tiwala. Tama ho ba? Kapag ang lalaki, sabi, natatanda natin last week, yung message ni Doc Steve, sabi ganyan, ang mga lalaki, kapag siya po ay nag-fail bilang leader sa bahay, diyan na po pumapasok yung hiya. Okay? Yung guilt feeling. Kaya mapapansin natin, bago pag magkasala si Eva at Adan, wala na po. Hindi ibig sabihin ng walang hiya. Iba po yun kasi minsan sa Bicol, iba po yung translation ng iba yung walang hiya na walang modo na. Ang ibig sabihin, wala silang malisya. Okay? Wala silang tinatago. Ipinapakita sa Genesis chapter 2 na ang pag-asawa, ang original na layunin, isang relasyon kung saan posible maging tapat. Ibig sabihin yung flaws ko or yung flaws ng lalaki ay pwedeng tanggapin at ipanalangin at magiging kasama na ang babae na panalangin. Agum, Hal, pwede bang ipanalangin mo ako? Struggle ko to. Kapag may nakita siyang mali, kinaya ko siya, i-correct ako. Bakit? Ang akala po natin, mga lalaki, ito pasintabi hulit. Mga lalaki, akala nyo pag sinasaway kayo ng babae dahil bungangera sila, hindi yun. Binigyan sila ng wisdom ng Panginoon paano itama ang mga lalaki. Pero please naman, sabi nga, huwag namang naging. Ano sabi sa Proverbs? Mas mabuti pa daw tumira sa kanto ng bubong o kaya sa disyerto kaysa mamuhay sa bahay na bungangera ang asawa. Iba po yung sumisita dahil may concern. Lagi ang pagsita, lagi may kaakibat na pagmamahal. Ang layunin ng mensahe na ito ay paalalahanan ng bayan ng Diyos, tayo po, na pahalagahan ng pag-asawa bilang isang banal na covenant. Tayo po, bilang isang community of church, binabantayan po natin ang bawat isa. Hindi ito basta kontrata lang, kundi sagradong pangako ng Diyos sa harapan ng Diyos. Ibig sabihin, pag nangako ka, binigay ng Diyos yung sa iyo. Again, pasintabi po. Isang po, ang hirap po na magsalita. Sabi ko, ang hirap po magsalita ng i-share tong ganitong message. Bakit po? Minsan po sa ating mga magulang, kailangan pakasalan mo ang anak ko dahil nabuntisan mo siya. Paano kung tambay yung lalaki? Paano kung hindi mananampalataya yung lalaki? Ibig sabihin, ibibigay mo siya para lang doon sa dignidad. Again, kung maaari nagkasala, nawa, magkaroon ng pagpapatawad. Pero hindi ibig sabihin po nun, na sige, pakasalan mo yan kahit hindi yan mananampalataya dahil nabuntisan ka. Hindi po. Again, balikan po natin ang ng Diyos. Ang pagpapakasal, isang napakalalim na tipan. Kaya ladies, please, ialay nyo po yan sa inyong mapapangasawa. Kapag ang asawa nyo, yung boyfriend nyo nangungulit, kung talaga mahal mo ako, ibibigay mo sa akin yan. Hindi ka mahal nun. Katawan lang ang habol sa iyo nun. At pag hindi na-satisfy yun, maghahanap na siya ng iba. Paalala po sa mga magulang, bantayan po natin ang ating mga anak. Ano po yung pagsasabuhay po natin?
Isang tipan na magkapantay ang pagsasama. Paano po daw natin ito mapagsasabuhay? Ang pag-aasawa, the ultimate goal, ang pag-aasawa ay magkasamang naglilingkod kay Kristo. Ang babae at lalaki naglilingkod. Lahat ng desisyon, lahat ng hamon sa buhay. Walang mataas or mababa, kundi pareho silang nagpapakumbaba, nagmamahal tulad na tinuro ni Kristo. Love one another. Hindi ganitong uri ng tipan, sa ganitong uri ng tipan, natututo ang mag-asawa na unahin hindi ang sarili, kundi ang kapakanan ng bawat isa. Mas minamahal mo yung asawa mo kagaya ng sarili mo. Ibig sabihin, kung gusto mong binibihisan ang sarili mo, bihisan mo ang asawa mo. Kung gusto mong pinapakain ang sarili mo, pakainin mo ang asawa mo. Sa bawat pagsubok, pagpili, sakripisyo, pinipili nilang manatiling tapat, nagpapatawad, nagtitiwala sa Diyos sa pamamagitan ng nagiging patotoo sila magkasama ng pag-ibig ni Kristo. Isang pag-ibig na nagtitiis, naglilingkod at sumusuko. Ano ibig sabihin po no, sa salitang simple lang? Ang pag-aasawa po ay si Kristo mismo ang ano. Kaya mapapansin nyo sa bagong tipan, anong description sa church? Bride of Christ. Tayo po, lahat tayo ikakasal kay Kristo pag dumating na po tayo doon. The marriage of the Lamb. Okay? Si Kristo po ay namatay po sa atin. So ibig sabihin po, ang pag-asawa po natin, kaya po tayo pinagsama ng Diyos for His glory. Okay? Ibig sabihin po, nakikita ang buhay ng Diyos sa atin. Ang pinaka-importante po, ito po, challenge po sa atin, mga nanay, tatay. Dapat po ang layunin, our goal natin, makita si Kristo sa buhay natin. Ang sarap po ng pakiramdam nun, na yung asawa natin, sasabihin sa atin, alam mo, nakikita ko si Kristo sa buhay mo. Ganon din po sana sa mga babae. Mga babae, mga nanay, mga asawang babae. Sino ba si Kristo sa buhay nyo? Kaya ang hirap po mag-asawa pag wala po si Kristo sa buhay. Pangalawang punto, pangalawang pagsasabuhay, isang tipan na may paninindigan. Ang tunay na pag-ibig ay nanatili kahit may pagsubok. Ito ay nakaugat kay Kristo. Ibig sabihin sacrifice, sacrificial love. Ibig sabihin may paninindigan, hindi yung nag-away lang kayo dahil ayaw mo ng kulay ng kortina, hiwalay na kayo. Or ayaw mo na dahil iba yung ugali niya. Hindi po. Kapag si Kristo ang sentro ng pagsasama, nagiging matatag ang pangako ng bawat isa. Sa ganitong paninindigan, natututo ang mag-asawa na huwag sumuko sa gitna ng problema. Hindi tayo basta-basta sumusuko. Bakit? Instead of sumuko, we pray. Hal, may problema tayo. Let's pray. Sa halip na tumakbo kapag nahihirapan, pinipili nilang manalangin, mag-usap na may paggalang, mahinahon na pag-uusap, hindi po nagsisigawan. Sabi ko ganyan, minsan niloko ko ang asawa ko, pag tayo nag-away, sigurado dapat straight English. Tapos na ang usapan. No? Joke lang po yun, joke lang. So sa halip po na mag-away po, ibig sabihin, hinaharap po dapat natin, nagpapanalangin na, nag-uusap, nagbabasa ng Biblia. Ano ba sinasabi ng Diyos sa buhay natin? Okay? Mag-usap na may paggalang, ayusin ang kanilang relasyon ayon sa kalooban ng Panginoon. Dahil dito, ang kanilang pagsasama ay magiging matibay na patotoo ng katapatan at biyaya ng Diyos. Ibig sabihin, may mga tao, kagaya ng mga ninong-ninang, mga magulang, nakikita namin ang buhay ni Kristo sa inyo. Ibig sabihin, yun po ang ano nan. Ang last na po natin na pagsasabuhay, ang katapatan ng pagiging bukas. Ang katapatan ay pagiging bukas ng bunga ng pusong binago ni Kristo araw-araw. Kapag si Kristo nag-ahari sa relasyon, nagiging ligtas ang mag-asawa na masasabing totoo at nagmamahal ng tunay. Sa ganitong uri ng relasyon, natututo ang mag-asawa magtiwala sa isa't isa o wala silang takot na maghusgahan. Dahil dito, pinapangunahan sila ni Kristo, ang kanilang pagsasama ay napupuno ng kapayapaan, pag-unawa at tunay na pagmamahal. Medyo mabigat po ba? Parang hindi Valentine's Day, parang mahal na araw, no? Ang hirap po magmahal. Tanging Diyos lang ang kaya magmahal ng gano'n. Tanging Diyos lang ang kaya magbigay. That's the reason why, sa kagaya ng dati na sinabi ko,
Kung nais nating magmahal, humingi tayo ng tulong sa banal na Espiritu. Lord, change me. Wag mali yung panalangin na, Panginoon, baguhin mo ang asawa ko. Hindi. Lord, change me. Lord, baguhin mo ako. Ako yung baguhin mo. Huling mensahe ko po, bago po tayo magwakas. Ito po, medyo inano ko yung importante po to, lalo po sa atin. Lalo po sa mga mag-aasawa. At mag-asawa na po, baka ma-refresh ang pagsasama nyo. Message ko po para sa inyo to. Message po sa atin, hindi kasama po ako. Kasama po ako. Message po sa atin ng Diyos. Ang pag-aasawa hindi lang tungkol sa inyong kaligayahan. It's not about her happiness. Ang original na layunin ng pag-aasawa ay may pagkakaisa ang mag-asawa para sa kaluwalhatian ng Diyos lamang. Ulitin ko po. It is not about our happiness. Hindi po. Wala po nilagay sa Biblia na and they live happily ever after. Wala. The reason why nag-aasawa ang mag-asawa is because for the glory of God alone. Ulitin ko po, for the glory of God alone. Ngayon, tatanungin niyo po, mamaya po, pag uwi niyo po, pag bulay-buyalan niyo po mag-asawa, mga magulang, mga kabataan, ang pag-aasawa ko ba ay nakakaluwalhati sa Diyos or nayuyurakan ng langalan ng Diyos? Nawa, base sa biyaya at awa niya tayo po. Sa ating pong magwawakas, nais ko pong ibahagi sa inyo isang tula, pinamagatang tipan ng pag-ibig. Okay? Magkapantay ang puso sa simula ng tipan, magkasamang nililikha sa plano na may kapal. Hindi para maghari, kundi magmahal ng wagas. Sa paggalang at pagkakaisa, ugnayan ay ligtas. Sa paninindigan, pag-ibig ay matatag. Sa harap at ginhawa, sabay nalalakad. Hindi sa damdamin lang ang pangako'y nakatali, kundi sa salita ng Diyos na sinasambit lagi. Sa katapatan at bukas na damdamin, walang takot, walang lihim, pusong dadalisayin. Sa tiwala at totoo, pag-ibig ay lalago, tahanan ay magiging payapang dako. Si Kristo ang ating ulo. Si Kristo ang ulo. Ang iglesia ay kanyang katawan. Sa krus inalay ang buhay ng lubusan. Tulad ng pag-ibig niya na wagas at tapat, ang mag-asawa ay tinawag na magmahal ng ganap. Tayo po'y magsitayo at tayo po'y manalangin. Ama namin nasa langit, pinagmulan ng pag-ibig. Ikaw ang unang umibig sa amin. Ikaw nagpakita paano umibig. Ikaw, Panginoon, nagpakita kung paano mo dinisenyo ang lalaki at ang babae na magmahalan, magkaroon ng respeto, magkaroon ng takot sa iyo. Maraming salamat, Ama. Ikaw ang unang umibig sa amin upang kami karapat-dapat na ibigin. Maraming salamat sa pagpapakita nyo at pagbubukas ng aming puso, ang aming isipan, lalo na sa mga inaabot ng tinig na ito. Humingi kami, Panginoon, ng tawad sa aming mga maling pangunawa sa pag-aasawa. Panginoon, kung kami nagkamali, kami humingi ng tawad. Kung ang aming asawa hindi namin nirerespeto, o kung kami mismo hindi nagpapakumbaba, patawarin niyo kami. Baguhin niyo kami, baguhin niyo ang aming puso. Na kami karapat dapat lumapit sa iyo at lumakad sa iyo ayon sa inyong wangis. Tulungan niyo, Ama, ang mga mag-asawa narito na kami lalakad ng ayon sa inyong disenyo. Tulungan niyo rin po, Panginoon, ang mga kabataan na magpaplano pa lang mag-asawa. Bigyan niyo sila ng karunungan at katalinuhan. Gabayan niyo sila, ilayo sa anumang tukso, anumang immoral na gawain, Panginoon. Bagkus kami lalakad ng ayon sa inyong kagustuhan.
Panginoon, ingatan niyo po ang bawat pamilyang nandito, mga magulang, mga anak. Nawa, Panginoon, dala-dala namin ang iyong salita. Maraming salamat, Ama. Ang kaligtasan mo ay nasa amin sa pagbibigay ni Jesus bilang groom sa amin. At kami na inyong iglesia, inyong mga bride, inahanda niyo kami. Maraming salamat, Ama. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan. At humingi kami ng tulong sa pamagitan ng banal na Espiritu na kayo po mauna sa amin. Turuan niyo po kami magmahal. Turuan niyo po kaming ayusin ang aming pamilya. Sa mga tatay bilang leader na tinawag mo. Sa mga magulang, sa mga nanay na magpapasakop. At magiging katuwang na kailang asawang lalaki. At maging mga anak, Panginoon, tulungan niyo po kami. Maraming salamat, Panginoon. Pinabalik namin sa iyong papuri at pasasalamat. At ngayon, ang pag-ibig ng Ama sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanyang bugtong na anak na si Jesus at pakikisama ng Santong Espiritu sumaatin ngayon at magpakailanman at bawat anak ng Diyos ay magsabi ng Amen at Amen.